Magandang buhay sa ating lahat, mga kaibigan, mga kapatid, mga ka-supporters. Muli, nandito naman po tayo ngayon sa ating palatuntunan na aking pinamagatang Ating Balikan ang Nakaraan, na kung saan dito po ninyo mapapakinggan ang iba't ibang kwento ng buhay ng ating mga kaibigan. Pero bago po natin simulan, nais ko munang bumati sa inyong lahat. Big shout out, Team Kapuso, at sa aking team, The Voice and the Girls. Kay kapatid na Renegade Offering Channel, at sa kanyang may bahay, Agnitas Kitchen. At sa aking kasama rito sa bahay, isang vlogger din, Pinoy Firearm Instructor by Elmer Pilorin. Ate Josie Tixon, Ate Babes, Daddy RPH, Sibyl 30, The Smasher, Lynn Himaw Hong Kong, Mami Helen in Germany, Kaalam sa Kinabuhi TV. At siyempre kay Ma'am Janet Galvan Salazar. Team LTC Support. At siyempre sa ating bagong kaibigan, kapitbahay sa USA. At siyempre kapatid na Shiver Vlog. MC White here. At siyempre maraming salamat po sa ating mga kaibigan na laging sumusuporta rito. Lalo na ang aking uncle, Fishing Ray Vlog. At ngayon, mayroon naman po tayong bagong babasahing sulat galing sa ating kaibigan. Ito atin ang umpisahan. Dear Kuya Kalbo, tawagin mo na lamang ako sa pangalang Maymay. Kuya, isa po ako sa iyong tagapakinig dito sa iyong palatuntunan. At ngayon, nais ko pong mag-share ng aking kwento ng buhay. Kuya, ako po isang OFW na ngayon ay nandito sa Saudi Arabia. Para inyo pong maintindihan, akin pong simulan mula sa umpisa. Maaga akong nag-asawa, Kuya Kalbo. 19 years old. At mayroong 5 anak. 3 babae at 2 lalaki. Dahil ang aking asawa, Kuya, natawagin na lamang po nating Lance. Masipag siya at hindi naman siya pabaya sa amin. Kaso habang lumalaki ang mga bata, ay talagang nahirapan na kami paunti-unti, Kuya Kalbo.
grade 1 na noon ang aking panganay. At nasundan pa sa pangalawa. Hanggat nasundan ng pangatlo. Doon na kami nakaranas ng kahirapan, kuya. Dahil ang trabaho ni Lance ay hindi naman lagi, kuya. Ako may tumutulong din. Naglalabada ako, Kuya Kalbo, para makatulong kay Lance sa aming pang-araw-araw na kailangan. Hanggang sa nag-graduate ng grade 6 ang aming panganay. At dahil doon, kuya, nag-usap kami ni Lance na kung pwedeng mag-abroad na lang ako bilang isang DH. Actually, halos ayaw pumayag ni Lance, kuya. Dahil ayaw niyang magkalayo kami. Pero walang choice, kuya. Dahil hindi naman kami mga edukado. Ako nga high school lang ang aking natapos. At si Lance naman ay hindi natapos ng high school. Kaya hindi talaga kami makahanap ng maayos na trabaho, kuya. Hanggat sa pumayag na lang si Lance na ako'y mga ibang bansa. Kaya nakapunta ako ng Saudi Arabia, kuya. Doon ko naranasan. Napakahirap pala ang malayo sa pamilya. Lalo na kung sanay kang makita ang iyong mga anak at inaalagaan ito. Sa totoo lang, nung ako'y umalis ng bahay, talagang nag-iyakan ang aking mga anak. Pero kailangan naming tiisin ang aming pagkalayo. Para makaraos man lang sa pang-araw-araw at kailangan ng aking mga anak sa school. Nang nasa Saudi na ako, unang araw pa lang na ako'y nadala ng aking agency sa aking amo, kuya. Nakita ko na at naramdaman ko sa unang araw ko na hindi sila mabait. Maging ang kanilang anak, kuya, ay walang respeto sa mga katulong na tulad namin. Dalawa kami doon, kuya, nakatulong.
Pero hindi ako tumagal, Kuya Kalbo. Lalong-lalo na nang manakit ang kanyang mga anak. Dahil nga bata, hindi mo kayang paluin ito. At sa lugar na aking kinaroroonan, ay bawal talagang manakit ng bata. Kaya inabot lang ako doon ng 3 buwan, Kuya. Hindi ko natiis. Tinawagan ko ang aking agency na kung maaari kuhanin nila ako at ilipat na lang sa ibang amo. Sinabi ko sa kanila ang pananakit ng mga bata sa akin. Kaya agad-agad kinuha ako ng aking agency, Kuya Kalbo. Makalipas ang 2 linggo, ay nakalipat ako ng amo, Kuya. At doon, ramdam ko na mabait sila. Marespeto sa kasambahay. At sa pagkain, walang problema, Kuya Kalbo. May kaya po ang aking pangalawang amo, Kuya. 3 kami doon na puro Pinay. Kaya talagang masaya kami. Kung saan ang aming mga amo, dinadala kami. Minsan nga, pumunta sila sa ibang bansa, Kuya. Nakasama pa kami. Ganon kabait po ang aking amo, Kuya. Dahil ang kanilang mga anak noon ay alagain. Kaya nakakarating kami sa ibang bansa. Minsan pumunta ng Italy. Pumunta ng Turkey. Kaya napaka-swerte ko. Dahil nakapunta ako sa ibang bansa kasama ang aming amo. Kaya tuloy-tuloy ang aking padala sa aking asawa, Kuya. Hanggat sa napagawa namin ang aming munting bahay. At napakagaling ni Lance, Kuya. Dahil siya ay nag-ipon talaga para sa kinabukasan ng mga bata. Kaya pag ako naman ay nabigyan ng mga tip ng mga kapatid ng aming amo, tuwing sila'y pumapasyal sa bahay ng aming amo, ay iniipon ko ito, Kuya. Dahil kung sa pagkain, maraming pagkain sa bahay.
Kaya hindi kami nakakagastos, kuya. Ang aming sweldo ay lahat napapadala sa aming pamilya. Hanggat sa nakapagtapos ng high school ang aking panganay. At nasanay naman din sila na tuwing 2 taon ako'y umuwi. Tuwang-tuwa nga ako nung ako'y unang nakauwi. Dahil nakita ko ang aking pinaghirapan. At nakapag-ipon si Lance. Sabi ko nga, kailangan lang na makapagtapos ang aming panganay ng college. At doon pa lang ako hihinto. Basta sabi ko kay Lance, magtiis-tiis lang talaga kami. Kaya, tuloy-tuloy ang takbo ng aming pamilya, kuya. Hanggat sa nagkaroon ng kunting tindahan. Dahil mas maganda, sabi ni Lance, na magkaroon na lang ng kunting tindahan para talagang nasa bahay lang siya at matutukan niya ang aming 5 anak. Hanggat dumating ang araw ng graduation ng aking anak sa kolehiyo. Isa siyang engineer, kuya. At mabuti na lamang nabiyayaan siya ng talino. Kaya napakasaya namin ni Lance noong araw na iyon. Nang makapagtapos ang aming panganay. Kahit man kami mahirap, kuya, ay nakatapos din ang aming anak sa kolehiyo. Kaya nung makatapos ang aming anak, kinausap ako na kung pwedeng huwag na akong bumalik sa abroad. Sabi ko sa anak ko, kailangan kong bumalik para man lang may makuha ako sa aking amo. Dahil matagal din po akong nangangamuhan, kuya. Kaya sabi ko, babalik lang ako at tatapusin ko ang 2 taon. At hindi na ako babalik. At yun naman ang ipinangako ko kay Lance, kuya. Ang sarap ng pakiramdam, kuya, na may matapos kang anak na isa. Kaya nung ako'y nakabalik sa Saudi, kinausap ko ang aking amo na hanggang 2 taon na lang ako at uuwi na ako para makasama ko ang aking pamilya.
Sa totoo lang kuya, tuwang-tuwa din ang aking amo nang malaman nilang natapos ng engineering ang aking anak. At ako'y nagpasalamat din sa kanila nang dahil sa kanila tuloy-tuloy ang aking suporta at natapos din ang aking anak sa pag-aaral. At dahil doon lumaki ang aming munting tindahan, pinaghandaan talaga ni Lance na pag-uwi ko ay dalawa na kaming magbabantay sa tindahan. Hanggat sa dumating kuya, ang 2 taon na ipinangako ko. At hindi naman ako nabigo. Binigyan din ako ng bayad sa aking tagal sa trabaho doon sa aking amo kuya. Kaya yun ay nakadagdag sa puhunan namin nung ako'y umuwi na. At nang ako'y makabalik, tuwang-tuwa ang aking mga anak, maging si Lance kuya. Dahil sa ilang taon naming pagkalayo, nagkasama din kami. Kaya ngayon, isang wholesaler na po kami sa aming probinsya. At ang bunso na lang ang nag-aaral ngayon, Kuya Kalbo. At ang 4 ay tapos na. Kaya napakasaya namin ngayon na mula sa kahirapan namin noon, sa tiyaga at sipag naming dalawa, ay unti-unti nang matapos ang aming mga anak sa pag-aaral. Kuya Kalbo, maraming salamat sa iyong palatuntunan. Naway nagustuhan po ninyo ang kwento ng aking buhay. Kaya maraming salamat po sa iyong palatuntunan, Kuya. Naway marami pang magpadala dito para naman marami pa kaming mapakinggan ng mga kwento ng buhay. Muli, maraming salamat. More power. Maymay. Ma'am Maymay, maraming salamat
sa iyong napakagandang kwento. Kwento na mula sa kahirapan. Ngayon, nandyan na ang katagumpayan. Dahil sa inyong kasipagang dalawa ni Sir Lance. Ang ganda ng inyong samahan. At napakagaling ni Sir Lance pagdating sa pinansyal. Magaling siyang mag-ipon. Kaya, iyan, nakapagtayo kayo ng maliit na tindahan. At ngayon, isang malaking tindahan na. Basta nandyan ang kasipagan at respeto sa isa't isa, talagang inyong makakamit ang katagumpayan sa buhay. Kaya maraming salamat po, Ma'am Maymay, sa iyong kwento. Kaya mabuhay po tayong mga OFW. Saang dako man kayo sa mundo. Naway tulad tayo ni Ma'am Maymay, na kung saan ngayon ay may katagumpayan sa buhay. Kaya Ma'am Maymay, maraming salamat muli sa iyo at sa iyong suporta dito sa ating palatuntunan. Mga kaibigan, inyo pong narinig ang kwento ni Ma'am Maymay. Ano po ang inyong masasabi? Mag-comment lang sa ating Mrs. Inbox. At para naman mabasa rin ni Ma'am Maymay ang inyong mga mensahe. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta sa lahat ng mga team na laging nandito tuwing tayo may premiere at sa mga parating pa lamang after ng ating premiere. Kaya maraming salamat po sa iyong kwento. At dahil dyan, kakantahan ko po kayo. Noon wala akong balak mangibang bansa, dahil ang gusto ko sa pamilya ay laging magkakasama. Nagtrabaho ako nang may kasamang tiyaga, kaya't dugot pawis ang puhunan ko sa ating bansa. Dumating ang araw na sinubok na ng panahon, na nahirapan na kaming makaahon. At ang daming tanong na walang solusyon, kaya ako ng ibang bansa upang makaahon. Ang hirap palang
sa ibang bansa na hindi mo kasama ang iyong pamilya. May mga araw na hindi mo mapigilan, luha sa mga mata'y tumutulo na lang. Sa hirap ng buhay, magtitiis na lang. Kaya sa Panginoon ako'y lumapit, pangalan niya ang aking sinasambit. Inalay ko sa Kanya ang pasakit at pait, kaya ngayon ang kasiyahan ko'y sagad hanggang langit. Ang hirap palang mag-isa dito sa ibang bansa na hindi mo kasama ang iyong pamilya. May mga araw na hindi mo mapigilan, luha sa mga mata'y tumutulo na lang. Sa hirap ng buhay, magtitiis na lang. Wow, wow, ang hirap palang mag-isa dito sa ibang bansa na hindi mo kasama ang iyong pamilya. May mga araw na hindi mo mapigilan, luha sa mga mata'y tumutulo na lang. Sa hirap ng buhay, magtitiis na lang. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel, nawain niyo po akong isubscribe. At syempre, mag-comment at i-share sa ating mga kaibigan. Malay po natin, isa sa inyong mga kaibigan ay magpadala ng mga kwento ng buhay. Kaya muli, ito si Junsahay Bert ang laging nagsasabing, God bless us all. Maraming salamat muli sa inyong lahat.